Ako si Zhao Kuku. Ako ay isang ulilang kinuha ng mahal na prinsipe mula sa gitna ng kapahamakan. Pinatira niya ako sa isang hiwalay na mansyon. At ayon sa gusto ng hari, ay pinalaki bilang isang mahinang kagandahan para lamang mapatibay ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Ngunit hindi inaasahan, habang papunta sa hari ay nagwala ang kabayo. At iniligtas ako ng punong ministro na si Gu Huanji. Dahil sa harap ng maraming tao, ay nahawakan ako ng isang estranghero, naging isa na lamang akong walang silbing gamit. Ngunit ang hindi inaasahan ay, Nandito po ang punong ministro at hinihiling sa mahal na prinsipe na mapakasalan si Zhao Kuku. Gu Huanji, hinihiling niya talaga akong pakasalan. Ang punong ministro ay talagang sumusunod sa kagandahang asal. Ihahanda ko na ang mga regalo upang ipadala si Coco sa inyong tahanan. Salamat po, mahal na prinsipe. Ngunit sa gabi ng aming kasal, hindi niya ako ginalaw. Sa loob ng 3 taon, wala kaming ginawa bilang mag-asawa. Ngunit ako, hindi ako pwedeng sumuko na lang sa tadhana. Hindi ako pwedeng sumuko na lang sa tadhana. Mahal ko, tingnan mo ako. Ano ang ibig mong sabihin, mahal ko? Mahal ko, ako, gusto kong maging totoo na tayong mag-asawa. Sa pagkakataong ito, tatanggapin kaya niya ako? May maagang pagtitipon pa bukas at marami pa akong kailangang tapusin. Mahal ko? Pakiusap, matuto kang rumespeto sa sarili mo. Oo, pasensya na. Naging padalos-dalos lang ako. Ang aking Coco, natuto na rin palang gumawa ng unang hakbang. Aalis ka? Opo, inimbitahan ako ni Ginang Liu sa kanilang tahanan para mag-usap. Dumaan ako sa Daok Shanghai. Ito ang bagong gawang lotus root cake na may osmanthus. Sala. Salamat po, mahal kong asawa. Umuwi ka ng maaga. Maupo ka. Ang ganda ng aura ni Ading sa araw na ito. Mukhang masaya at puno ng pagmamahalan. Ang pagsasama ninyo ng punong ministro. Ate, wag mo na akong biruin. Pero seryoso, tayong mga babae, hindi pwedeng umasa lang sa lalaki. Ang mahalaga, dapat ay mayroon tayong sariling ipon na pera. Ate, dito sa akin, mayroon akong paraan para kumita. Titingnan ko lang kung ikaw, Ading, ay may lakas ng loob na gawin ito. Anong paraan para kumita? Pagsusulat ng mga nobela. Magsusulat tungkol sa mga romantikong kwento at mga sikreto sa loob ng silid. Ngayon, ang mga ginang at binibini sa kabisera ay gustong-gustong magbasa ng ganyan. Pagkatapos mong magsulat, hahanap ako ng tindahan para ibenta iyon.
Hahatiin natin ang kita ng patas. Sinisiguro ko sa iyo, Ading, na makakaipon ka ng malaking halaga. Pero, paano mangyayari iyon kung malalaman ng iba? Anong kinatatakutan mo? Gagamit tayo ng ibang pangalan. Habang mas kapana-panabik ang nilalaman, mas mabilis itong mabebenta. Isipin mo, kapag mayroon ka ng sariling pera, kahit na dumating ang panahon na kailanganin mo, mayroon tayong masasandalan at mapupuntahan, di ba? Hindi mo na kailangang sumunod sa gusto ng iba. Napakaganda niyon. Ginang Liu, may punto ang sinabi ni Ginang Liu. Sige, magsusulat ako. Hindi ba't kinasusuklaman mo ako? Kung ganoon, isusulat kita sa kwento ko para makita ng lahat. Sir, ito na po ang pagkain nyo. Ang punong ministro sa librong ito. Napaka-estrikto pero napakalambing. May mga eksenang naglalambingan sa silid-aklatan at binibigyan pa siya ng mga kakanin. Di hamak na mas magaling siya kaysa sa asawa kong parang tuod. Hindi ko alam kung sinong mahusay na babae ang sumulat nito pero napakatapang niya talaga. Madam, ang mga mambabasa niyo po ay naghihintay sa inyo. Kailan niyo po isusulat ang susunod na kabanata? Kailangan ko munang mag-isip para sa nilalaman ng susunod na kabanata. Napagod ka buong araw, siguradong nangangalay ang mga binti mo, di ba? Halika rito. Mamasahehin ng asawa mo ang mga binti mo. Mahal ko, hindi po ito maaari. Hindi talaga maaari. Kuya Lin, nabasa mo na ba? Sa pinakabagong kabanata, ang punong ministro mismo ang nagmasahe sa paa ng kanyang asawa at habang minamasahe niya, ito ay biglang. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero, sa tingin mo ba ay nabasa na ito ng ating amo? Madam, kalahating buwan pa lang ang nakalilipas, pero ang laki na agad ng kinita niyo. Ganito pala kasaya ang kumita ng pera. Dahil dito, kahit dumating pa ang araw na iwan mo ako para sa iba, hindi ako mapupunta sa lansangan. Kung hindi mo ako kayang pahalagahan, may ibang tao na hahanga sa talento ko. Rito na ang punong ministro. Ipinapaalam ko po sa inyo, punong ministro, na nitong mga nakaraang araw sa lungsod ay may kumakalat na mga kakatuwang nobela na natatakot po kami na baka makasira sa inyong magandang pangalan. Nahihiyang umupo ang babae sa kanyang kandungan at pilit na nag-aalay ng isang halik. Nadaan ako sa Daok Shanghai kanina. Naisip ko na paborito mo ito. Kaya bumili ako ng bagong gawang kakaning gawa sa Lotus at Osmanthus. Mahinahon ang boses ng punong ministro. Punong ministro, ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito ay mas malala pa at talagang Ang aking Coco, mahilig pala sa ganitong mga bagay. Ang lahat ng kikitain ng aklat na ito ay kukunin ng gobyerno at tungkol naman sa manunulat, kunin siya at ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Ading, tapos na tayo? Tapos na ang lahat. Anong nangyari? Iniimbestigahan. Ipinagbabawal na ang lahat. Nagsimula na ang mga awtoridad sa buong lungsod na hanapin ang manunulat ng nobela. Sinasabi nilang, binastos nito ang dangal ng punong ministro. Kailangang parusahan ng malubha at kailangang hulihin para imbestigahan. Kailangan ko nang umalis ng lungsod agad, itigil mo na rin ito. Huwag na huwag mong ipapaalam kahit kanino na ikaw ang nagsulat niyan. Huhulihin at iimbestigahan. Kunin mo rin ang perang ito, gamitin mo muna ito para sa pangangailangan mo. Kailangan ko na talagang umalis. Hindi maaari. Kapag nalaman nilang ako ang nagsulat nito, hindi ako pwedeng manatili lang dito at walang gawin. Sir, may resulta na po ang lihim na investigasyon. Ang aklat na The Grand Secretary's Wife ay kumalat na ng husto. Ang taong nagsulat nito, dapat na po ba nating hulihin agad? Hulihin siya at dalhin sa kulungan. Madam, pumasok na po muna kayo sa loob para mag-usap.
Mahal ko, bakit wala ka sa iyong silid at hindi nagpapahinga ng mabuti? Bakit ka napunta rito sa silid aklatan? Ako. Kasi, namiss kita. Talaga ba? Kailangan kong ilihis ang atensyon niya. Katulad noong huling beses. Tama, ito lang ang tanging paraan. Mahal ko, ako. Masyado ka nang matagal na nakabantay sa labas ng pinto. Siguradong nangangalay na ang mga binti mo, di ba? Hayaan mong hilutin ko iyan para sa iyo. Gusto mo talagang magsimula sa mga mata? Sa susunod, isama mo rin ang bahaging ito sa isusulat mo. Sige po. Sabi ko na nga ba, ikaw iyon. Mahal kong asawa, bakit mo ginagamit ang ganitong paraan? Para paaminin ako? Aamin ka ba ng kusa? O kailangan ko pang mag-imbestiga? Pasensya na po. Nagkamali ako. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ko naman isusulat ang mga bagay na ito? Kaya ngayon, ako pa ang may kasalanan? Hindi po, hindi sa ganoon. Sinira mo ang reputasyon ko? Pinangunahan mo ang iniisip ko? At pati ang mga pribadong nangyayari sa ating kwarto ay isinulat mo para mabasa ng buong kabisera? Sabihin mo sa akin, paano natin pagbabayarin ang lahat ng ito? Ako, Mahal ko? Coco? Tulong, may tao ba riyan? Sir, ang hika ng iyong asawa ay isang kondisyong dala na niya mula pa sa sinapupunan. Dahil sa sobrang emosyon nitong mga nakaraang araw, sa susunod, hinding-hindi na siya dapat mabigla o ma-stress. Naiintindihan ko. Salamat, Doktor. Sir, ang may akda ng kwento tungkol sa asawa ng punong ministro. Kailangan pa ba nating hulihin? Hulihin, kapag nagkasakit siya, ako ang mag-aalaga sa kanya? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Naiintindihan ko po. Aalis na po ako. Gising ka na ba? kanina, May bakas pa ng gamot sa labi mo. tungkol sa isinulat ko. Parurusahan kita sa ibang araw? Sa ngayon, magpahinga ka muna. Bukas ay sasama tayo sa paglalakbay sa timog. Ipag-utos ang lahat, ang tungkol sa ipinagbabawal na libro, ay tapos na rito. Opo. Balita ko ay napakaganda raw ng tanawin sa Jiangnan at ibang-iba ito sa kabisera. Maganda ang panahon ngayong araw, kaya mamaya ay mamamasyal tayo sa night market. Opo, madam. Tara na. Sir, tungkol po sa usapin ng pamilyang Wu sa palasyo. Sabi ng ate ko, masaya raw sa labas. Tara na. Huwag po kayong mag-alala, sir. Nag-utos na po ako ng mga tagabantay na sumunod sa kanila. Ipagpatuloy nyo. Tingnan mo. Ito po ang pinakamabenta namin. Boss, magkano po ito? 40 barya po. Tingnan niyo po kung may magugustuhan kayong disenyo. Ang galing niyo pong pumili, madam. Ito po ang pinakabagong dating na disenyo. Baka may magustuhan po kayo rito? Tanghulo, bili na kayo ng tanghulo. Mabango at matamis na tanghulo.
Madam, bumili na po kayo ng isa kung gusto nyo. Ang kumain sa gitna ng daan ay hindi kagalang-galang. Tara na. Magkano ang tanghulo? Madam, nais nyo po bang magpahula? Sige po, sir. Ang ibon ay lumisan sa pugad at umawit patungong timog. Binibini, ang nakatadhana para sa iyo ay matagal na sa iyong tabi. Mukhang malayo sa paningin, pero ang totoo ay abot kamay mo lang. Abot kamay lang. Maraming salamat po. Mahal na panauhin. Nais mo rin bang magpahula? Huwag masyadong kumapit sa pagmamahal dahil ang paghihiwalay ay masakit. Kung walang pag-ibig o galit, ay wala ring gapos. Mahal na panauhin, nais mo ba ng habambuhay na ugnayan o ang maging malaya na? Ang desisyong ito ay nasa iyong mga kamay. Madam, lahat po ito ay ang mga bagay na nagustuhan nyo? Ipinadala po ba ito ng ating amo? Gu Huanji, ano ba talaga ang pagkatao mo? At ang hula na iyon, ano kaya ang ibig sabihin niyon? Para sa piging ng paglalakbay sa timog, mga kagalang-galang na opisyal, maaari na po kayong maupo. Ang babaeng iyon, siya ba ang asawa ng punong ministro? Napakaganda niya talaga. Kaya naman pala ang punong ministro, 3 taon na silang kasal. Pero hindi pa rin siya kumukuha ng ibang babae. Ano naman ang silbi ng ganda niya? 3 taon na siyang kasal sa pamilyang Gu. Pero ang tiyan niya, wala pa ring nangyayari. Nakakapagod ang paglalakbay na ito sa timog at sa tabi ni punong ministro Gu. Wala man lang siyang kasama na mag-aalaga sa kanya. Sa nakikita ko, talagang naaawa ako sa kanya. Masyado po kayong nag-aalala, Consorte Shu. Tungkulin ko ang paglalakbay na ito. Bukod pa doon, ang asawa kong si Coco ay napakaalaga sa akin. Nabalitaan ko na ang mga babae sa Jiangnan ay mahuhusay at napakalambing pa. Kaya espesyal kong hinanap ang mga ito. Bakit hindi ko na lang ibigay sila sa punong ministro? Asawa ng punong ministro, siguro naman ay hindi ka magagalit, di ba? Ang kabutihan nyo, mahal na konsorte, ay isang swerte para sa aking asawa. Ako, si Coco, sa ngalan ng aking asawa, ay nagpapasalamat sa inyo at agad kong ipahahanda para sa mga ading ang kanilang matutuluyan. Salamat po, mahal na konsorte. Ngunit may batas ang mga ninuno ng pamilyang Gu na ang mga susunod na henerasyon ay hindi maaaring kumuha ng ibang babae. Ako po, ay hindi maaaring sumuway sa batas na ito. Mga kagalang-galang na opisyal, handa na po ang piging, maaari na po kayong tumuloy. Napakaluwag naman pala ng puso ng aking asawa. Bakit parang nagagalit siya? Yung huling nobela, nabasa mo na ba? Naku, gustong-gusto ko yung bida doon. Ading, nakita mo ba? Bakit kailangang magkahiwalay ang upuan? Sa oras na ito sa itaas, siguradong may kantahan at sayawan at nagpapakasasa na sila sa luho. Ang ibig pong sabihin ni ate, may mga babaeng kasama sila sa itaas? Para makuha ang loob ng mga opisyal, karaniwan na nilang ginagawa ang ganyang taktika. Ang asawa mong punong ministro ay nasa itaas. At baka, napapaligiran na siya ngayon ng mga magagandang babaeng nag-aalok ng alak. Madam, Sinasabi ko sa iyo, sa kabilang kalye sa Chunfeng Pavilion, napakaganda ng tanawin doon. Lalo na, ang tugtog ng kudyapi ng sikat na lalaki doon. Napakagaling talaga. Madam, ano po ang sinasabi nyo? Lahat naman tayo ay humahanga sa kagandahan. Lahat tayo ay humahanga sa kagandahan.
ang sikat na lalaki sa Chunfeng Pavilion. Mukhang marami ng karanasan ng asawa ko. Dahil pati ang ganoong lugar ay alam na alam mo. Napakatalino mo talaga. Ako, Lasing na si Madam. Sumama ka na sa akin pa uwi. sige. Uuwi na. Bakit kapag ikaw ang may amoy ng pabango ng iba, ayos lang, pero ako hindi man lang pwedeng magsalita? Ang unfair mo naman, pwede sa'yo pero sa akin ay hindi. Coco. Halika rito. Bakit hindi ka nakikinig? Hindi ba't ang aking asawa ay masayang nagpapakasaya sa itaas kanina? Bakit mo pa hinahanap si Coco? Bakit? Mas lamang ba ang lalaking iyon kaysa sa akin? Mali iyan. Hindi pwedeng ganito. Anong mali? Sabihin mo sa akin. Hindi pwede. Nasa loob pa tayo ng kalesa. Coco? Nasa itaas ang iyong asawang si Shofu at sigurado akong pinalilibutan siya ng mga magagandang babaeng nag-aalok ng alak. Ayaw niya. Dahil natakot ko yata siya. Ano ba ang tingin niya sa akin? Katulad din ba ako ng mga babaeng nagpapasaya sa kanya sa mga piging? Sir Shofu, nandito na po tayo sa tuluyan. Madam, ano po ang nangyari kay Sir Shofu? Ano pa nga ba? Baka nahilo na siya sa bango ng mga magagandang babae doon sa piging. Pero narinig ko po sa kabilang kwarto na tinatawag si Doktor ng Imperyo. Mukhang pinalayas po siya. Si Doktor ng Imperyo? Wala akong pakialam sa kanya. Mahal ko. Dahil maayos naman ang lagay mo. Mahal, mauuna na muna ako. Bakit wala siyang kibo? Mahal? Mahal, anong nangyayari sa iyo? Bakit ang init mo? Napakalamig ng tubig na ito. Halika, tutulungan kitang tumayo. Umalis ka. Hindi ako aalis. Napakalamig ng tubig na ito. Hindi ka pwedeng manatiling nakababad dito. Coco, makinig ka sa akin. Umalis ka na. Punong Ministro Go, nalason po kayo sa handaan. Walang lunas ang lason na ito. Kailangan huwag mong piliting tiisin. Kaya pala, ganoon siya sa loob ng karwahe. Hindi pala siya galit sa akin. Naisip lang niya na ayaw ko. Kaya hindi niya ako hinawakan. Punong Ministro Go, ikaw. Magsilabas na kayong lahat. Ako na ang mag-aalaga kay Punong Ministro Gu. Magmula nang ikasal si asawa ng punong ministro, 3 taon na silang magkahiwalay ng kama. Ngayong gabi,
Bakit siya nasa silid ni punong ministro Gu? Tama na, huwag ka nang magtanong ng hindi mo dapat malaman. Tara na. Sige. Coco, alam mo ba ang ginagawa mo? Mahal. Payag po ako. Mahal ko. Handa po ako. Hindi ka ba nagsisisi? Mahal ko. Dahan-dahan lang. Nasasaktan ako. Tahan na. Alas 5 na ng umaga. Bakit wala pa rin si punong ministro Gu? Si punong ministro Gu yan, sa loob ng 3 taon niya sa serbisyo. Ngayon lang siya nahuli. Tama ka. Narito na si punong ministro Gu. Pagbati po sa inyo, punong ministro Gu. Magsalita kayo. Anong sulat yan? Nakatanggap po kami ng sulat na ang ruta ng paglalakbay ng mahal na hari sa Timog ay nalaman na ng iba, maaring may mga masasamang taong nagbabalak ng masama. Inaasahan ko na yan. Ipaalam sa lahat, patuloy na higpitan ang seguridad. Masusunod po. Punong ministro Gu, gising na po ang inyong asawa. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maaari na kayong umalis. Punong ministro Gu, nakakapagtaka ang araw na ito, nahuli na nga sa pagdating, maaga pa aalis. Mahal ko. Dahan-dahan lang. Masakit. Coco, tawagin mo akong kuya. Mahal. Dahan-dahan lang po. Coco, tawagin mo akong kuya? Parang hindi po tama to. Kuya. Bakit hanggang ngayon? Hindi ba tinawag na kita? Tawagin mo akong Kuya Gu. Kuya Gu. Good girl. Walang hiya ka. Kahapon pa namalat ang lalamunan ko sa kasisigaw bago mo ako tinigilan. Hindi ko rin alam kung nasaan na si Xiaoyin. Masyadong napagod si Mrs. kagabi, kaya kung may kailangan kang gawin, ako na ang gagawa para sa iyo. Ayaw ko sa'yo. Gusto ko si Xiaoyin. Madam, kinuha ko lang po ang almusal. Bitawan mo ako. Naalala ko pong hindi pa pala ako kumakain. Aalis muna ako. Dati naman ay sabay tayong kumakain. Bumalik ka rito.
Makinig ka na, Coco. Sa wakas ay natuto na rin ang aking madam. Tatlong araw na akong nagpapahid, pero hindi pa rin gumagaling. Mas mabuti pa. Mabuti pang huwag mo na akong kagatin. Kung ganoon, sa susunod ay hihinaan ko na lang. Bukas, gusto kong lumabas kasama si Ginang Liu para mamasyal. Hindi maaari. Bakit hindi maaari? 3 araw muna akong hindi pinalalabas. Noong nakaraang 2 araw, hinayaan ko na kahit nanghihina ang mga binti ko, pero maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Bakit ayaw mo pa rin? Nakatanggap po kami ng liham. Ang kasalukuyang ruta ng paglalakbay ng mahal na hari sa timog ay kumalat na. Maaaring may mga masasamang taong nagbabalak ng masama. Sa mga araw na ito, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Bantayan ninyong mabuti si Madam. Ang sinumang magpabaya ay parurusahan ng malubha. Masusunod po. Madam? Madam, may masamang nangyari. Napahamak si Ginang Liu. Ano? Pupuntahan ko siya. Kayo, ako ang asawa ng punong ministro na si Madam. Huwag niyo akong harangan. Utos po ng punong ministro. Hindi maaaring lumabas ng silid si Madam. Ikaw. Magkaibigan kami ni Ginang Liu. Kailangan ko siyang makita. Madam? Aakyat po ba kayo sa bintana? Wag po, hindi ito tama. Mahina po ang inyong katawan simula noong bata pa kayo. Baka po kayo mahulog kapag hindi kayo nakatayo ng maayos. Huwag kang maingay. Kahit mahina ang katawan ko noong bata pa ako, 3 taon naman akong nanatili sa mansyon ng Gu. Pangalawang palapag pa lang naman ito, kaya okay lang ito. Madam? Xiaoyin, nakita mo ba? Nakababa na ako. Madam? Bababa rin po ako para samahan kayo. Wag na. Manatili ka lang sa loob ng kwarto. Huwag mong hayaang mahuli ka nila. Walang tao sa loob, babalik din ako agad. Punong ministro, binisita po ng Madam si Ginang Liu. Kailangan po ba namin siyang ibalik dito? Paano siya nakalabas? Sa bintana po siya dumaan. Matapos ang 3 taon ng pag-aalaga sa kanya, tila tumapang na siya ngayon. Ibabalik po ba namin ng Madam? Bukas, gusto kong lumabas kasama si Ginang Liu. Wag na. Magpadala ng mga tao para lihim siyang bantayan. Opo. Ate. Ading, maupo ka muna. Ate. Alam kong darating ka. Nakapagtataka na ang iyong asawa, ay hinayaan kang lumabas. Ate, bakit bigla na lang nagwala ang kabayo mo at nagka-aksidente ka ng ganito? Hindi ko rin alam kung bakit. Gayong ang kabayong iyon ay napakaamo naman noon. Sabi ng doktor kailangan ko ng ilang araw na pahinga. Mukhang hindi na muna tayo makakapasyal. Bantayan ng Madam? Ibig bang sabihin, para lang pigilan akong lumabas, ay ginawa niya? Ginawa niya ito? Ading, anong nangyari sa iyo? Ate, ako. Patawad. Patawad talaga. Ano? Siya ba talaga ang gumawa nito? Pero bakit niya ito ginawa? Ito ang asawa ng punong ministro. Kunin siya. Bilisan nyo. Ipaalam ito sa punong ministro. Habulin nyo. Habulin nyo. Kunin siya. Kailangan siyang makuha ng buhay. May mga rebelde.
Mga rebelde. Nasa kalsada sila. Ang pakay nila ay ang asawa ng punong ministro. Ang asawa ng punong ministro. Ang asawa ng punong ministro. Ihanda ang kabayo. Punong ministro, huwag po. Hindi pa po nagigising ang mahal na hari. Habang nasa paglalakbay tayo sa timog, kayo lang po ang tanging tao na maaaring mamuno sa atin. Magpadala na lang po tayo ng mga sundalo. Hindi nyo na po kailangang pumunta ng personal. Tama po. Huwag po kayong umalis. Tama po, huwag po kayong pumunta. Halika kayo, tagay. Inom na tayo. Noon pa man ay alam na namin ang ruta ng paglalakbay ng mahal na hari sa timog at sa wakas ay nakuha na rin namin siya ngayon. Masyado akong nainip doon. Kung hindi lang dahil sa pagiging maingat ng punong ministro, dapat ay matagal na nating nakuha ang pakay natin. Tama, halika na, inom pa. Sa mga susunod na araw, hindi ka maaaring pumunta kahit saan. Kaya pala hindi niya ako pinapaalis, ay para protektahan ako. Habang ako naman ay... Sa ganitong pagkakataon, bakit ko siya naiisip? Ang nasa isip ko ay siya pa talaga. Asawa ng punong ministro. Ang asawa mo ay talagang nagpahirap sa amin. Bakit hindi mo na lang kami bigyan ng pabuya? Hindi pa kami nakakatikim ng ganitong kagandahan. Huwag. Huwag kang magtago. Coco. Ang sinumang humawak sa asawa ko ay parurusahan. Sinumang manakit sa asawa ko ay pagbabayarin ko. Bakit kailangang magalit ni punong ministro Gu? Ang iyong asawa ay ligtas at walang gasgas. Ngunit kung makakabalik ba siya ng maayos sa piling ng mahal na opisyal, ay depende kung maibibigay niyo sa amin ang aming hinihiling. Ano ang kondisyon? Si Consorte Shu. Sige. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Ako ay mula sa angka ni Ulanara, at ako ang ina ng prinsipe. Tama siya. Punong ministro Gu. Bakit mo nagawang pumayag sa kanya? Si Consorte Shu ang ina ng prinsipe at babae siya ng mahal na hari. Ang gagawin mong ito ay magbibigay ng kahihiyan sa buong palasyo. Tama. Hindi ito maaari, punong ministro Gu. Hindi po maaari, mahal na opisyal. Bitawan niyo ako. Siya ang pinakabatang punong ministro sa buong mundo. Sabi ng lahat, kapangyarihan lang ang mahalaga sa kanya at isa siyang halimaw na walang pakiramdam. Bakit niya ito ginagawa? Punong ministro, kapag nabasag ang baso, sabay nating ipagpapalit ang mga bihag. Bilis, umalis na kayo. Takbo. Sugod. Bilis, takbo na kayo. Bilis, takbo na kayo. Coco? Tumakbo ka! Tumakbo ka.
Coco? Takbo? Tumakbo ka. Coco. Coco. Sino ka? Coco? Sino ka? Go, Juanzi! Siya ang nag-iisang anak ni General Gu. Bilisan mo at tawagin siyang Kuya Gu. Coco, si General Gu ay isang bayaning naglingkod sa bayan na nag-alay ng buhay para protektahan ang ating bansa. Ngayon, tayo naman ang dapat na pumprotekta kay Juanzi. Naintindihan mo ba? Kung ganoon, paprotektahan po ba ako ni Kuya? Poprotektahan kita ng mabuti. Tumakbo ka, Coco! Tumakbo ka! Bilis! Tumakbo ka! Kuya Gu, hindi ko na kayang tumakbo. Halika, dito ka. Kuya Gu, wag mo akong iwan. Kuya Gu, hindi ba't sinabi mong paprotektahan mo ako? Bakit mo ako iniwan? Panaginip lang ba yon? Hindi. Hindi iyon panaginip. Iyon ang aking alaala. Coco. Kuya Gu. Gu Juanji. Kaya pala, matagal na pala tayong magkakilala. Coco. Dahil hindi mo kayang aminin ang totoo mong pagkatao dahil iniwan mo ako noon. Coco? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan noong mga panahong iyon? Sabi mo, aalagaan at poprotektahan mo ako ng mabuti. Pero bakit mo ako iniwan? Coco. Alam mo ba, na inampun ako ng prinsipe, pero sinira niya ang buhay ko. Dahil lang gusto ng mahal na hari ng mga babaeng mukhang mahina at sakitin, ipapadala niya ako sa palasyo para sa pagpili ng asawa. Kaya naman, noong araw ng pagpili, nakilala mo na ako noon pa man. Sinadya mo ba ang aksidenteng iyon sa kabayo? Hindi totoo yan? Coco, makinig ka sa paliwanag ko. Kaya sa loob ng 3 taon, nakita mo akong laging nag-iingat. Nakita mo akong takot magkamali. Nakita mo ang lahat ng pagsisikap kong pasayahin ka. Tingin mo ba ay nakakatawa ako? Isa ba akong malaking biro? Coco, wag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wag kang lalayo sa akin. Galit ako sa'yo. Ayaw na kitang makita. Umalis ka na. Kumain na ba siya? Punong Ministro Gu, hindi po lumalabas ng kwarto si Madam nitong mga nakaraang araw. Ang mga pagkaing dinadala sa loob ay ibinabalik nang hindi man lang nagagalaw. Kapag nagpatuloy pa ito, Coco, ito ang paborito mong Osmanthus Lotus Root Starch Cake? Hindi mo ba gusto ang mga tinitinda sa labas? Gawa ito sa kusina ng palasyo. Mabilis na ipinadala rito at kararating lang. Malamig ang panahon? Ito ang paborito mong matamis na inumin. Ayaw kong uminom. Kung hindi ka iinom, ipapasara ko ang kusina at hahayaan ang lahat ng kasama sa timog na paglalakbay na magutom kasama mo. Baliw ka. Oo. Baliw na nga ako. Kapag may mangyaring masama sa iyo, natatakot akong baka mas lalo pa akong mabaliw.
Masaya ka na ba, punong ministro Gu? Kumain ka pa ng isang pirasong cake. Pwede ka na bang umalis ngayon? Babalik ako bukas para bisitahin ka. Madam, anong nangyayari sa iyo? Tatawagin ko si doktor ng imperyo. Baka dahil lang ito sa mabilis na pagkain kanina. Pero, ayos lang ako. Madam, narito po si Ginang Liu para bisitahin kayo. Si Ginang Liu po, magaling na ang paa niya at narito para makita kayo. Madam, bakit po ba kayo laging natutulog? Magaling na ang paa niya? Bilis, ayusan mo ako. Ading, Ate, magaling na ba ang paa mo? Masakit pa ba? matapos ang ilang araw na pahinga, hindi na ito masakit. Pero, naiinis pa rin ako tuwing naaalala ko iyon. Alam mo ba, bakit tumaob ang karwahe ko noong araw na iyon? Dahil iyon sa masamang babaeng si Madam Chen. Noong nasa kabisera pa kami, lagi na siyang nakabuntot sa asawa ko at hinayaan ko na lang. Pero noong araw na iyon, sinubukan pa niyang gamitin ang katayuan ng asawa ko para makapunta sa piging. Nakakadiri. Isa lang siyang hamak na kabit. Akala mo kung sino. Sa piging ng gobyerno, ang legal na asawa lang ang pwedeng isama, hindi pwedeng isama ang kabit. Siyempre naman. Kaya, dahil sa sobrang inggit niya, binaboy niya ang karwahe ko, kaya nagwala ang kabayo at tumaob kami. Ano? Hindi mo inaasahan iyon, di ba? Ibig sabihin, hindi pala si Gu Huanji ang may gawa niyon. Halika. Maupo ka muna. Huwag na nating pag-usapan iyon. Nga pala, kumusta ka nitong mga nakaraang araw kasama ang iyong asawa na punong ministro? Nang pumunta ako rito para bisitahin ka, akala ko ay hindi siya papayag. Hindi ko inaasahan na siya pa mismo ang sasalubong sa akin. Sinabi pa niya sa akin na nagulat ka raw at tila malungkot ka. Kaya pinapunta niya ako para pasayahin ka. Siya. Sinabi niya talaga ang lahat ng iyon sa iyo? Tungkol sa nangyari sa mga rebelde noong araw na iyon, nabalitaan ko ang lahat. Ang iyong asawa na punong ministro ay itinali pa raw ang noble consort para lang personal na makipagpalit para sa iyo. Talagang nakakamangha siya. Totoong iniwan niya ako noon, pero totoo ring itinaya niya ang buhay niya para iligtas ako. Gu Huanzi, alin ba sa kanila ang tunay na ikaw? Sir, bakit niyo po kailangang pahirapan ng ganito ang inyong sarili? 10 taon na po akong sumusunod sa inyo. Simula nang mabawi niyo ang mga dating tauhan ni General Gu, sinamahan ko kayo sa bawat hakbang hanggang sa maging punong ministro kayo. Alam ko po, na ginawa niyo ang lahat para makaakyat sa posisyon, para lang mahanap ang inyong asawa. Maliit na sugat lang ito. Ayos lang ako. Lagi niyo pong sinasabing ayos lang kayo, pero nakikita po naming lahat ang totoo. Akala niyo po ba ay maloloko niyo ang buong mundo? Pero hindi niyo po kami maloloko. Kaming mga kasama niyo na nakaligtas sa gitna ng kapahamakan. Sa loob ng maraming taon, para lang mahanap ang inyong asawa, ilang beses na kayong muntik nang mawala. Pero siya, Ito ay ang sugat na nakuha niya nung iniligtas niya ako ng araw na iyon. Tao rin siya, hindi siya immortal. Paanong hindi siya masasaktan? Ano kaya ang mga pinagdaanan niya sa mga nakalipas na taon? Nang magkahiwalay tayo noon, kinupkop ako ng mahal na prinsipe, pero naging maayos din kaya ang kalagayan niya. Ang bagong sugat na ito ay dahil sa pagliligtas mo sa akin, pero ang mga lumang sugat na ito, saan naman galing ang mga ito? para rin sa inyo yan, madam. Lin Feng? Tama na. Sir, kahit paparusahan niyo ako, sasabihin ko pa rin ang totoo. Pagkatapos nating magkahiwalay noon, parang nawala sa sarili ang amo ko sa paghahanap sa inyo, madam. Maraming beses siyang muntik nang mawala dahil sa malulubhang sugat pero pinilit niyang magpakatatag at lumaban. Lagi niyang sinasabi na basta mahanap lang kayo, madam, sulit ang lahat ng paghihirap niya. Pero kayo, madam? Anong nangyari? Tawagin si Doktor ng Imperyo. Tawagin si Doktor ng Imperyo. Bilis! Opo.
Narito na po ang resulta, madam. Nagdadalang tao po kayo. Madam, buntis po kayo. May ano? Ang ibig mong sabihin, Opo, madam. Mahigit 2 buwan na po. dito sa loob ng tiyan ko, totoo bang may baby na? Ang batang ito, makakaapekto ba ito kay Coco? Mahina ang katawan niya. Kung may panganib, mas mabuting huwag na lang ituloy. Kahit mahina ang katawan ni madam, nasa tamang edad naman po siya. At dahil na rin sa maayos na pag-aalaga sa kanya nitong mga nakarang taon. Basta't mag-iingat lang sa pagbubuntis, siguradong magiging maayos ang panganganak niya. Coco, magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ikaw at ang ating anak. Tungkol sa mga nangyari noon, pareho lang tayong nahirapan. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Madam, napakagalante talaga ng punong ministro. Hindi lang niya papalitan ang lahat ng gamit sa kwartong ito, kundi naghigpit din siya sa seguridad at ipinagbawal ang anumang bagay na posibleng makasakit sa inyo. Gaya na lang ng mesang iyon, maayos pa naman ang lagay. Pero sabi niya ay masyadong matulis ang kanto nito, kaya kailangan talagang palitan. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Bilisan niyo at patayin ang apoy. Maari na kayong lumabas? Gusto ko nang magpahinga. Opo. Mukhang may dinaramdam pa rin si Madam. Maghanap kayong mabuti. Tingnan mo doon. Sumunod kayo. Kuya Gu, gutom na ako. Gutom na ako. Coco, nandyan pa sila. Hindi pa tayo pwedeng lumabas. Gutom na ako. Coco, gising. Coco, gumising ka? Gumising ka. Kuya Gu, gusto ko nang matulog. Coco, wag kang matulog, Coco. Hindi ka pwedeng matulog. Coco? Coco, kamusta ka na? Kuya Gu, anong nangyari sa kamay mo? Wala ito. Pumunta ka doon. Bilis, takbo! Nandito sila. Bilis, kunin nyo sila. Hinto. Huwag kayong tumakas. Kunin nyo sila. Takbo, Coco, takbo! Takbo na, Coco! Kuya Gu, hindi ko na kayang tumakbo. Halika, dito ka! Kuya Gu, wag mo akong iiwan. Coco, maghintay ka lang dito. Ililigaw ko lang sila at babalikan kita. Mahal na prinsipe, napakaganda po ng batang ito. Hindi ba't naghahanap kayo ng pagsisilbi para ihandog sa hari? Dalhin siya pabalik at alagaan. Madam, anong nangyari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Hindi totoo iyan. Hindi niya ako iniwan. Umalis siya para iligaw ang mga humahabol. Si prinsipe iyon. Si prinsipe ang naglayo sa akin.
Kailangan ko siyang hanapin. Hahanapin ko siya. Madam, Anong problema? Ako. Na-miss kita. Naaalala ko na ang lahat. Naaalala ko na. Hindi mo ako iniwan noon. Patawad. Patawad, Kuya Gu. Huwag ka nang umiyak. Coco, huwag ka nang umiyak. Ibaba mo muna ako. Coco, ang hustisya para sa nangyari kay pamilyang Zhao at ang tungkol sa mga nangyari noon, sisiguraduhin kong 100 beses silang magbabayad. Nangako ako sa iyo at gagawin ko iyon. Hinding-hindi ko babawiin ang salita ko. Sinabi ko na. Naniniwala rin ako sa iyo. Punong Ministro Gu, muli niyang bubuksan ang kaso ni General Gu tungkol sa pagkatalo nito sa digmaan para sa bayan. Talagang naglakas loob siyang ungkatin ng nakaraan? Gusto niyang imbestigahan ang dahilan ng pagkawala ni General Gu? Mahal na prinsipe, kapag nalaman ni Punong Kansilyer Gu na kayo ang nagbunyag ng impormasyong militar sa mga kaaway noon na naging dahilan kung bakit ang ama niyang si General Gu ay nasawi sa gitna ng labanan, ay baka Sino ba ang nagsabing tumanggi ang Gu na iyon na maglingkod sa akin? Noong mga panahong iyon, habang naglalaban kami ni ikatlong prinsipe para sa trono ng pagka-prinsipe, naglakas loob ang matandang iyon na pumanig kay ikatlong prinsipe. Dapat lang siyang mawala. Ang aking ina ay nakulong lang noong nakaraang mga araw. At sina Tio at dakilang General Wuna naman ay tinanggal sa tungkulin. At si Punong Ministro Gu pa mismo ang personal na nagtanggal sa kanila. Posible kayang? May nalaman na siya? matapos mawala ni General Gu noon, ang kanyang mga general ay nawala ng pinuno. At si Gu Huanji naman ay 10 taong gulang pa lamang noon. Ngunit hindi namin inaasahan na titipunin niya ang mga tauhan ng kanyang ama at unti-unting umakyat sa posisyon hanggang sa maging punong ministro sa kasalukuyan. Nasaan si Shwedizi? Tapusin nyo. Si Gu Huanji. Masusunod po. Nitong mga nakaraang araw, sinabi ko kay Xiaoyin na ang pamamasyal sa bangka sa Jiangnan sa gabi, ang pinakaromantiko, akala ko ay hindi ko na ito mararanasan. Coco, pumikit ka. Dahil sinira niyo ang mood ng asawa ko, dapat kayong parusahan. Pagbayarin niyo na ako kung gusto niyo. Pero huwag niyong asahan na may makukuha kayong kahit anong impormasyon sa akin. Prinsipe, sa wakas ay hindi ka na nakapaghintay.
Pagod na si Coco? Matulog ka na? Babantayan ka ng asawa mo. Sige po. Punong Ministro, tungkol sa pamilyang Wuna, ang isyu sa buwis sa asin sa Jiangnan ay may pag-unlad na po. Ang mga asinan ang kanilang pangunahing negosyo at kapag naapektuhan ito, ang pamilyang Wuna ay mawawalan na talaga ng pagkakakitaan. Ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Tinakot ng prinsipe si Coco. Kaya naman dapat lang naparusahan ang lahat ng mga tao sa pamilyang Wuna. Masusunod po. Nagbabalik na ang mga opisyal mula sa Timog. Buhay pa siya. Paanong nangyari iyon? Mahal na prinsipe. Matagal na tayong hindi nagkita. Punong Ministro Gu. Nakakapagod ang paglalakbay sa Timog? Salamat sa iyong paghihirap. Narito na ang mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay po kayo. Magsitayo kayo. Salamat po mahal na hari. Huanzi, ako ay napagod sa mahabang biyahe. Ang lahat ng gawain sa palasyo, pansamantala ay ipapaubaya ko muna sa gabinete. Ako po ay susunod sa inyong utos. Dahil hindi pa magaling ang mahal na hari, ako bilang punong ministro ang pansamantalang mamamahala. Kung may kailangang isang guni, sabihin nyo na. Punong Ministro Gu, may narinig akong magandang balita kamakailan. Nabalitaan kong si asawa ng punong ministro na si Jiao Coco ay nagdadalang tao na. Maganda sanang balita ito, pero 3 taon na siya sa mansyon at walang nangyari. Bakit kung kailan kinuha siya ng mga rebelde, ay bigla siyang nagkaanak? Hindi kaya ang dinadala ng aking kapatid sa kanyang sinapupunan ay hindi kay punong Ministro Gu? Si asawa ng punong ministro ay kilala sa pagiging mabuti at marangal. Alam iyan ng buong lungsod. Sa pagdungis mo sa kanyang puri, ano ba talaga ang iyong motibo? Si Jiao Coco ay tinuring ko ng sariling kapatid. Kung totoo man ang mga bali-balitang ito, hindi ba't ako rin ay nasasaktan? Ngunit ang usaping ito ay tungkol sa reputasyon ni punong Ministro Gu at higit sa lahat, sa dugo at lahi ni pamilyang Gu. Kahit masakit para sa akin, kailangan kong piliin ang tama para sa lahat upang para sa palasyo ay malaman ang katotohanan. Paano ba gustong malaman ng mahal na prinsipe? Ang katotohanan? Kung mapapatunayang nawala ang puri ni Jiao Coco, bilang isang katotohanan, ako mismo ang magpaparusa sa kanya upang ituwid ang dangal ng pamilyang Gu. Katotohanan? Ang totoo ay ako mismo ang nagdala ng mga sundalo sa kuta ng mga rebelde para iligtas siya. At mayroong 30 opisyal na makakapagpatunay nito. Ito ang katotohanan. Tama po. Nakita rin namin ang lahat. Makakapagpatunay po kami. Habang nasa paglalakbay sa Timog, biglang nagkasakit ang mahal na hari at hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Lahat ng mga gawain ay ipinauubaya sa iyo. Kaya hindi ba't kung ano ang sabihin mo, yun na ang nagiging katotohanan? Mayroong mahigit 300 rebelde noon. Isa ka lamang opisyal na sibil. Paano mo siya nailigtas mula sa napakaraming kalaban? Mayroon ka bang ebidensya? Ang mga bagong sugat na ito sa aking likod, ang siyang ebidensya. Paano siya nagkaroon ng ganito kalalang sugat? Sabi ng prinsipe ay isa lamang akong opisyal na sibil. Ngunit nakalimutan mo na yata na ang apelyido ko ay Gu, ang Gu ng dakilang General Gu ng Estado. Walang hiya. Posible kayang talagang may nalaman siya?
Ganito na kalate. Bakit hindi pa bumabalik ang asawa ko? Madam, oras na po para uminom ng gamot para sa bata. Bakit ang gamot na ito ay sobrang asim ngayon? At medyo mapait pa. Madam, may laso ng gamot na ito. Madam, kailangan nating... Xiaoyin, huwag kang magpanik. Pumunta ka at tumawag ng doktor. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng ingay. Sabihin mo lang na wala akong ganang kumain ngayon, kaya ipapatingin ko lang ang lagay ko. Sige po, madam. Pupunta na po ako. Doktor, tuloy po kayo. Ito, Madam, ang gamot na ito ay hinaluan ng mga ugat ng nakakalasong damo. Ang gamot na ito ay bihirang makita at napakasama. Mahirap itong matukoy sa karaniwang pagsusuri. Kung itutuloy ang pag-inom nito, sa huli ay mawawala ang bata sa iyong sinapupunan. Mawawala ang bata? Sino ang nangahas na sakta ng mag-ina ko? Pagbabayarin ko sila. Kahit halughugin ko pa ang buong kabisera, ay gagawin ko? Huwag. Kapag ginawa mo iyan, hindi lang natin sila mabibigyan ng babala, kundi magiging sanhi pa ito ng usap-usapan tungkol sa anak ni Pamilyang Gu. Mahal ko, kung nagitiwala ka kay Coco. Nagitiwala ako. Sabi ng doktor ay bihira ang gamot na ito. Ang taong naglason ay kailangang lumabas para bumili o baka may kasabwat sila sa loob ng mansyon. Sa halip na bigyan sila ng babala, mas mabuting higpitan ang pagbabantay at hayaan silang lumabas sa pinagtataguan nila. Tigil! Sino ka? Bitawan mo ako. Naglakas loob kang lagyan ng lason ang gamot ng ginang para sa bata. Napakalakas ng loob mo. Punong Ministro, Gu. Magsasabi ka ba ng kusa? O gusto mong ako pa ang magpagsalita sa iyo? Ako. Opo, may pumilit lang po sa akin. Sabi ng taong iyon, kapag hindi ko ginawa ang utos niya, ay parurusahan niya ang mga magulang ko sa probinsya. Sino siya? Hindi ko po alam. Inuutusan niya lang ako araw-araw pagsapit ng 2:00 ng madaling araw na pumunta sa maliit na pinto sa likod para kunin ang pulbos at pagkatapos ay ihalo sa iniinom na gamot ng ginang. Bukod doon, wala na po talaga akong alam. Ilayo siya. Apo? Punong Ministro Gu, maawa po kayo. Patawarin niyo po ako. Punong Ministro Gu, may 7 minuto at kalahati na lang at mag-2:00 na po. Huwag niyo siyang sasaktan. Opo. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Huwag kang malikot. Coco? Malalim na ang gabi. Ikaw? Ang bagay na ito ay tungkol sa ating anak, kaya mananatili ako rito. Magsalita ka? Sino ang nag-utos sa iyo na magdala ng lason? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Nagdaraan lang ako. Suot mo ang pilak na pulseras na tanging sa palasyo ng silangan lang mayroon, at may lakas ka ng loob na sabihin sa akin na nagdaraan ka lang? Ikaw? Sino ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa pilak na pulseras ng palasyo ng silangan? Ang prinsipe ng palasyo ng silangan ay mahilig magpalaki ng mahihinang babae
at nagpapagawa ng mga pilak na pulseras, na kasing liit ng sukat para sa bata. Kapag tumaba ang isang babaeng alipin, ay palalayasin siya sa palasyo. Nanatili ako sa palasyo ng silangan ng 10 taon, kaya paano ko iyon hindi malalaman? Ikaw? Ikaw nga. Hindi ba't ikaw ang kinilalang kapatid? Mismo ni Prinsipe? Ikaw? Ikaw? Si Prinsipe ang gustong tumapos sa akin, hindi ba? Hindi. Hindi ako pwedeng magsalita? Hindi ako pwedeng magsalita. Si Prinsipe ang gustong manakit sa anak natin. Nandito lang ako. Coco, nandito lang ako. Patawad. Naging pabaya ako. Hindi. Hindi iyon totoo. Ikaw ang ama ng bata, at ako ang ina ng bata. Dapat tayong magkaisa bilang mag-asawa. Ang aking Coco, sa wakas ay nagdalaga na. Mahal na prinsipe, may masamang balita po. Si QN na naghatid ng gamot sa mansyon ng Gu ay nahuli ng mga tauhan ni Gu Huanji. Wala kayong silbi. Isang grupo ng mga walang silbi. Kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi nyo magawa ng maayos. Mahal na prinsipe, huminahon po kayo. Nangyari na ang dapat mangyari. Kailangan na nating humanap ng paraan agad. Kung ang nangyari noon na, pagkaubos ng pamilya ni Jiangnan at pamilyang Zhao, at ang pagtagas ng impormasyon ng hukbo na nagpahamak kay General Gu hanggang sa mawala siya ay muling mabungkal, hindi lang ang pagiging emperador ang mawawala, pati ang buhay ko ay hindi na masisiguro. Ito po ay... Tama? Pupunta ako sa amang hari. Gu Huanji, gaano man kalalim ang iyong mga plano at pakana, ano naman ngayon? Sa buong mundo, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang aking amang hari. Si Dakilang General Wuna ay isang matapat na opisyal na sumama sa amang hari noong itinatatagpa ang bansa. Pero tinanggal mo siya sa pwesto bilang punong ministro. Alam mo ba, matanda na ang amang hari. At ang pinakaayaw niya ay ang malamangan siya ng kapangyarihan ng kanyang mga tauhan. Ipinapatawag ang punong ministro na si Gu Huanji. Humarap po kayo. Ang inyong lingkod, nagbibigay-pugay sa inyo, mahal na hari. Huanze, tungkol sa nangyari, sa bulwagan ng Taiji kahapon, ako ay nakabalita na. Ang iyong asawa ay nagmula sa tahanan ng dating prinsipe at kinuha pa siya ng mga rebelde. Ngayon, sa loob ng palasyo, marami ang nagbibigay ng negatibong komento. Mahal na hari, naniniwala po ako na ang tagumpay ng isang lalaki ay nakadepende sa kanyang sarili at walang kinalaman sa pinagmulan ng kanyang asawa. Ang asawa ko, na si Coco, ay kinupkup noon ng prinsipe, ngunit itinuring siya ng prinsipe bilang sworn sister at palagi siyang kumikilos ng may dangal at respeto. Si Coco ay sa gitna ng kaguluhan ng mga rebelde ay dumanas ng matinding hirap, kaya ang protektahan siya at pagkatiwalaan siya ay nararapat lamang at tama. Tungkol naman sa mga usap-usapan sa palasyo, ako na po ang bahalang umayos niyan. Hindi ko hahayaang ang mga sabi-sabi ay makaapekto sa pamahalaan at lalong hindi ko hahayaan ang asawa ko na makaranas ng kahit anong pang-aapi. Nitong mga nakaraang araw, ang mga opisyal tungkol sa pagpapatalsik mo sa Dakilang General Wuna ay labis na hindi nasisiyahan. Sunod-sunod ang kanilang mga protesta. Sinasabi nilang ang iyong pamamalakad ay masyadong malupit. Ang ulanara ay mula sa pamilya ng mga bayani ng ating bayan. Kaya ibigay mo sa akin ang simbolo ng kapangyarihan sa iyong mga piling sundalo. Ako ay kailangang magpakita sa mga opisyal at sa pamilyang Wuna ng isang malinaw na paninindigan. Opo, masusunod po. Sir,
Bakit kailangan niyo pang isuko ang selyo ng hukbo? Sila na ang pinakamahusay na mga pamilyang Gu na bantay. Ayokong si Coco ay mapulaan ng ibang tao dahil dito. Kung hindi ko ito isusuko, gagamitin nila ang nangyari kay Coco noong kinuha siya ng mga rebelde para gumawa ng malaking iskandalo. Hindi naman masasaktan ng ginang sa mga sabi-sabi lang. Usap-usapan lang naman iyon. Kahit usap-usapan lang, hindi maaari. Tanghulo kayo riyan, malalaki at matatamis na tanghulo. Ihinto ang sasakyan. Tanghulo. Halina at tingnan nyo na. Sir, gusto nyo po ba ng isa? Piliin mo ang pinakamalaki para sa akin. Sige po. Kapag nakita ng iba si punong ministro Gu na ganito, siguradong magugulat silang lahat. Sir. Sir, kailangan po ba nating dagdagan ng mga bantay para magbantay sa labas ng bakuran ni Madam? Dahil nakatingin na si Prinsipe kay Coco, hindi kakayanin ng depensa ng mansyon ang kanilang mga tusong balak. Tahimik sa villa sa labas ng kabisera. Bukas na bukas din ay dadalhin ko roon si Madam para makapagpahinga. Opo. Ihahanda ko na po ang villa at mag-aayos ng mga bantay. Madam, bakit wag po naman kayong ganyan? magbiro. Coco, sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Hawakan mo. Gumagalaw siya. Kung mananatili lang tayong ganito, magiging kumpleto na ang buhay ko. Mrs. Irepa po, maayos na ang posisyon ng bata, lalabas na po siya. Mrs. Irepa po ng kaunti. Mrs. Kayang-kaya mo yan. Sir, 3 oras na pong nahihirapan ang Mrs. at dahil mahina ang kanyang katawan, natatakot akong hindi na niya kayanin. Sir, huwag po. Ang pagpasok ng lalaki sa silid panganganak ay magdadala ng kamalasan. Asawa ko siya. Anong kamalasan ang sinasabi niyo? Coco, Mahal ko, wala na akong lakas. Kung sakali, kailangang isuko ang ina para maligtas ang bata. anong isuko ang ina? Coco, tumingin ka sa akin, Coco. Kung may mangyaring masama sa iyo, hindi na rin ako magpapatuloy. Nanganak na, isang malusog na batang lalaki, at ligtas ang misis. Salamat sa iyo. Hinding-hindi na tayo susubok muli. Hindi na. Madam, sobra na po ang mga tao sa labas. Nang bumili po ako ng pampaganda, may narinig akong mga chismis. Sabi nila, Anong sabi nila? Sabi nila, ang batang amo po ay hindi anak ng punong ministro. Ito raw ay, dahil kinuha kayo ng mga rebelde noon, at Halos 1 taon na ang nakalipas mula sa insidente sa mga rebelde. Bakit ngayon lang lumabas ang mga chismis na ito? O baka naman, matagal na itong kumakalat? Pinoprotektahan lang ako ng aking asawa kaya hindi ito nakarating sa akin. Naiintindihan ko na. Madam, bakit hindi po kayo nag-aalala? Kapag nakarating po ito sa pandinig ng punong ministro, Malamang ay matagal na niyang alam. Ang pressure sa palasyo, ang mga chismis sa labas, mag-isa niyang pinapasan ang lahat dahil ayaw niya akong mag-alala. Ngayon, ang pinaka-importante ay ang manatiling tapat sa kanya. Siya ang nagpoprotekta sa atin sa labas, kaya sa loob ng bahay na ito, aalagaan ko ang pamilyang ito at poprotektahan si Nian An. Iyon ang pinakamahalaga. masusunod po, Madam. Utos mula sa mahal na reyna. Nabalitaan na ang punong ministro ay biniyaya ng isang anak. Ipinapatawag si Madam Gu at ang bata sa palasyo para sa isang pagtitipon.
Salamat po, sir. Magbibihis lang po ako at susunod na agad. Madam, ano na pong gagawin natin? Kaninang umaga pa po. Umalis ang ating amo para sa pulong at hindi pa siya bumabalik. Ano po kaya kung pumunta po ako ngayon sa gate ng palasyo para hanapin siya? Huwag na. Ang pagpapatawag ng Reyna sa oras na ito ay malinaw na pananamantala habang wala ang aking asawa. Kung magdadahilan ako, lalo lang silang magdududa. Kailangan kong pumunta ng personal. Pero madam, huwag kang mag-alala. Napakaganda ng batang ito. Coco, narinig ko. Nasakitin ka na simula noong bata ka pa. Ngayong napabilang ka na sa pamilyang Gu. Dapat ay alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan. Maraming salamat po sa inyong malasakit, mahal na Reyna. Nagkaroon po ng trahedya sa pamilya ko noong bata pa ako. Kaya sobrang natakot ako at naging mahina ang aking katawan. Nang ampunin po ako ng prinsipe, ay malala na ang aking sakit. Maraming bagay ang hindi ko na matandaan. Talaga bang hindi mo na matandaan? Posible kaya, nabalak talaga ng mahal na Reyna na parusahan ako ng direkta. Punong Ministro Gu, wala pong pahintulot, hindi po kayo maaaring pumasok sa palasyo ng sining. Pagbati po sa inyo, mahal na Reyna. Nabalitaan ko pong ipinatawag niyo si Coco sa palasyo. Maaari ko bang malaman kung para saan ito? Punong Ministro Gu, bakit parang sobrang kabado ka? Gusto ko lang naman ang batang si Coco. Ipinatawag ko siya para makausap at para makita lang ang bata. Wala pang isang buwan si Coco. Hindi pa siya dapat lumalabas ng bahay. Kung wala na pong ibang kailangan, iuuwi ko na po siya. Punong Ministro Gu, mukhang seryoso ka nga sa kanya. Gusto ko lang naman siyang makita, pero ganyan mo na siya protektahan? Matatakutin po si Coco. Baka po maabala lang ang katahimikan niyo. Halika na, uuwi na tayo. Coco, mahal na Reyna. Mula sa pagiging ulila hanggang sa maging asawa ng punong ministro, Coco, dapat ay makontento ka na sa buhay mo ngayon. Hayaan na ang nakaraan. Kung ano man ang nangyari noon, hayaan mo na itong lumipas. Mahal ko, paano mo na lamang nasa loob ako ng palasyo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Mahal ko, hindi ba't maayos naman ang kalagayan ko? Si Ginoong Gu iyan, ang makapangyarihan sa buong mundo na maging ang kasalukuyang hari ay kinatatakutan si Ginoong Gu. At iisipin mo bang iiyak siya dahil lang sa kanyang asawa? Walang anuman ang mas mahalaga kaysa sa iyong kaligtasan. Sa susunod, huwag mo nang ilalagay ang sarili mo sa panganib. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kaya. Naiintindihan ko. May ipapakilala ako sa iyong tao. Nagbibigay-pugay po ako sa inyo, madam. Sandali, tumayo po kayo. Sino po sila? Ako po ang matagal ng tagapagsilbi ni Consorte Chi. Si Kifei? Opo. Siya ang 10 taon nang nawala sa palasyo, si Consorte Ki. Siya rin ang iyong tiyahin, madam, ang mismong kapatid ng iyong ina. Siya ang sariling kapatid ng iyong ina. Ang iyong ina at ang iyong tiyahin ay magkapatid sa dugo. Sabay silang ikinasal noon. Ang isa ay pumasok sa palasyo at naging si Consort Ki, habang ang isa naman ay napangasawa ang napakayamang pamilya ng pamilyang Zhao sa Jiangnan. Kahit na ang magkapatid ay nagkahiwalay ng landas at bihirang magkita, nanatiling malalim ang kanilang samahan at madalas silang nagpapadala ng liham sa isa't isa. Pero ilang araw bago ang insidente sa pamilyang Zhao, ako at ang kamahalang si Consort Ki ay nagpunta upang magbigay pugay sa Empress Dowager
at narinig namin ang lihim na plano ng Empress Dowager at ni Consorte Shu. Mahal na Empress Dowager, pareho tayong tauhan ni Pamilyang Wuna, at ikaw pa ang sarili kong tiyahin. Kapag naging Crown Prince ang anak ko, ito ay magiging karangalan niyo rin po. Para sa trono ng Crown Prince, nawala na si General Gu. Ngayon, sino na naman ang idadamay nyo? Bago mawala si General Gu, ipinalabas niya ang kanyang anak at ipinadala sa Pamilyang Zhao sa Jiangnan. Basta't puksain natin ang buong pamilya ng Pamilyang Zhao, magiging panatag na ang ating loob. Pamilyang Zhao, hindi ba't iyon ang pamilyang pinakasalan ng aking kapatid? Tara. Ang kamahalang si Consort Chi ay gustong sumulat noon sa Pamilyang Zhao, ngunit katatapos lang ng liham ay may mga kriminal na lumusob sa palasyo at nanakit ng lahat ng makita. Noong oras na iyon, naghahanda ako ng gamot para sa kamahalan sa kusina, kaya naman ako ay nakaligtas. Paglabas ko po, ang kamahalan ay wala na. Mahal na Reyna, Consort Qi iyong matandang katulong na kasama ni Consort Qi sa kasal ay nahanap na ng mga tao ni Gu Huanji. Si Consorte Shu ay wala ng silbi at si dakilang General Wuna naman ay natanggal na sa pwesto. Ngayon sa Pamilyang Wuna, ang prinsipe na lang ang natitira. Anuman ang mangyari, gagawin ko ang lahat para mailuklok siya sa trono upang maipagpatuloy ang dangal ng ating buong angkan ng Pamilyang Wuna. Paano kung ang tungkol sa pagkawala ni General Gu dahil sa prinsipe? Hindi nila maaaring malaman yon. Dahil diyan, huwag nila akong sisihin kung maging malupit ako at gawin ang lahat para mawala na silang lahat. Iniisip mo pa rin ba ang tungkol sa Empress Dowager? Gu Huanzi, natatakot ako. Natatakot ako na baka ang Empress Dowager ay may gawing masama sa anak natin. Sino mang gustong manakit sa iyo, ay kailangang dumaan muna sa akin. Gu Huanji, buti na lang at nandyan ka. Coco, ang ganitong halik ay hindi sapat. Huwag, nandyan pa ang bata. Pero ang natatandaan ko, ang mayakda ng asawa ng punong ministro ay laging napakatapang. Nagmamakaawa ako sa'yo, wag mo na iyang sabihin. Hindi ko alam noong mga panahong iyon kung hindi lang ipinatigil ang librong ito. Mahal ko, ano pang mga eksena ang gusto mong isulat? Sabihin mo sa iyong asawa. Ako? Sir, may lihim na sulat mula sa palasyo. Ginamit na ng Empress Dowager ang kanyang pinakamalakas na mga tauhan na matagal nang nakatago sa kabisera. Ito na rin ang huling alas ng Pamilyang Wuna. Sabi ng mga espiya natin sa loob ng palasyo, ilang beses nang nagtangkang kumilos ang mga tauhang iyon. Pero dahil nitong mga nakaraang araw ay naging maingat po kayo. At hindi nyo man lang iniwan ng madam. Kaya hindi sila nangahas na gumawa ng kahit anong kilos. Kung ganoon, bakit hindi natin gamitin ang sarili nilang plano laban sa kanila? Nagising ba kita? Isuot mo ito, malamig na ang panahon, malakas ang hangin sa labas, pumasok ka muna sa loob. Mahal ko. Anak ko rin ang Nian-an. Mahal, sinabi mo ba kanina na gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila? Sa ngayon nakatago ang mga kalaban, habang tayo ay lantad. Kung hindi sila kikilos, mananatili tayong nagbabantay at palaging mababalisa. Mas mabuting gamitin ang plano nila para mapalabas sila. At bigyan sila ng pagkakataong kumilos. Sa pagkakaroon ng asawang tulad mo, ano pa ba ang mahihiling ko?
Ipinapaalam ko po kay Inang Reyna, matapos ang pagpupulong ni Gu Huanji sa korte, pinanatili siya ng mahal na hari para sa isang diskusyon at mananatili siya sa palasyo ngayong gabi kaya hindi pa siya bumabalik. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon patapusin ang mag-inang Zhao Coco. Mahal na mahal ni Gu Huanzi ang babaeng iyon. Kaya titingnan ko lang, kung ang minamahal niyang babae at anak ay mawala na, kung ang hambog na punong ministro na iyan ay tuluyan nang mawawala sa sarili. Sugod. Kumilos na kayo. Bakit ka narito? Sa tingin mo ba, nasaan dapat ako? Mali ang impormasyon, mga kasama, atras. Coco, napakagaling ng ginawa mo. Nailabas mo silang lahat. Ako na ang bahala sa iba. Bumalik ka na muna sa loob. Mahal ko, mag-iingat ka. Pagbabayarin kita. Coco! Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Madam, ang Ginoo po ay nasugatan sa puso. Masyadong maraming nawalang dugo. Ako, wala na po akong magagawa. Maaari na lang. Ipasa Diyos ang lahat. Umalis na muna kayo. Kuya, poprotektahan mo ba ako? Poprotektahan kita. Coco? Tatapusin ko siya, ayos ba? Gu Huanji, hindi ba't nangako ka sa akin na poprotektahan mo ako habang buhay? Huwag mong bawiin ang pangako mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Gumising ka naman, please. Mahal ko. Mahal ko. Coco, huwag kang umiyak. Sa wakas ay nahanap na kita. Paano ako aalis? Paano ko makakayang iwan kang mag-isa? Kapag sinubukan mong iwan ako at si Nian-an, isasama ko si Nian-an at magpapakasal ako sa iba para maging isa kang ligaw na kaluluwa at hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Sige. Masusunod po, aking asawa? Narito na ang mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari. Tumayo kayo. Salamat po, mahal na hari. Ako si Gu Huanji. Nagsusumamo na muling buksan ang investigasyon sa kaso ng 20 taon na ang nakalilipas tungkol sa pagkawala ng pamilya ni Jiangnan at pamilyang Zhao, pati na rin ang tungkol kay General Gu na nag-alay ng buhay para sa bayan.
Sino ba ang taong iyan? Nagbibigay pugay po ako sa mahal na hari. Nakikiusap po ako sa inyo, hustisya po para kay Consorte Chi. Naaalala ko. Nagsilbi ka noon kay Consorte Ki. Pumanaw si Kifei dahil sa malalang sakit. Anong kawalan ng hustisya ang sinasabi mo? Si Consorte Ki ay hindi namatay dahil sa sakit. Siya ay pinagbayad ni na Consorte Shu at ng Empress Dowager. Dahil po sa narinig ko silang nagpaplanong kumuha ng kriminal para tapusin ang pamilya ni Pamilyang Zhao at parusahan ang punong ministro. Mayroon akong mga ebidensya rito. Kalokohan, pawang paninirang puri lang iyan. Mahal na hari, kailangang maniwala kayo sa inyong ina. Ama, si Gu Huanzi ay nagtatangkang manggulo at hatiin ang kapangyarihan ng ating palasyo. Karapat dapat siyang parusahan, Ama. Ito ay... Lee. General Lee? Hindi ba't kasama mo si General Gu na nawala na sa gitna ng digmaan? Bakit buhay ka pa? Noon, gumapang ako mula sa mga bangkay at nagtago para mabuhay para lang sa araw na ito upang ang lihim na sulat na may selyo ng prinsipe tungkol sa pakikipagsabwatan sa kaaway ay maibigay sa mahal na hari. Ang prinsipe ay nagtaksil sa bayan at nanamantala ng tapat na opisyal. Alisin siya sa listahan ng pamilya ng hari, gawing isang ordinaryong mamamayan at itapon sa layong 3,000 milya. Ang mahal na ina ay nagkulang sa kagandahang asal at nang gulo sa palasyo. Simula sa araw na ito ay ililipat sa liblib na palasyo at habang buhay na hindi makakalabas doon. Ang lahat ng kasabwat ay dapat hulihin at imbestigahan ng maigi. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Mahal na hari. Ama. Mahal na hari. Ang unang bahagi ng aking buhay ay inilaan ko para sa bayan at sa paghihiganti. Pagod na po ang aking katawan at isipan. Ngayong nakamit ko na ang hustisya at payapa na ang buong kaharian, nagsusumamo po ako sa inyong kamahalan. Napayagan akong magretiro na sa serbisyo upang makapamuhay ng tahimik kasama ang aking mag-ina. Ang nalalabi kong buhay ay nais ko na lamang ilaan para sa aking pamilya. Ama, ina, patawarin niyo ako sa aking pagkukulang. Ngayon lang ako nakarating dito. Nakamit na ang hustisya. Maaari na kayong magpahinga ng payapa. Coco? Hindi pa kita napapangasawa. Hindi ba tapos na? Dapat ay may formal na kasalan. May malaking pagdiriwang at marangyang parada, susunduin ang bride mula sa kanyang pamilya. Doon lang masasabing kasal na tayo.
Nangako ako na ikaw ang aking bride, at bubuhatin kita sa bawat hakbang. Tina, buhatin mo po ako dali. Ina, pabuhat po. Anong nangyari? Buhatin mo siya papasok. Umalis na siya, nagpunta na para maglaro. Napakaganda ng gabi. Magsalita ka naman ng magagandang hiling, aking asawa. Kung ganoon, hiling ko. Para sa aking asawa. Ay ang magkaroon ng maraming anak at apo. Ayaw ko niyan. Ang pihikan mo naman, kapag narinig ka ng mga Diyos, baka iwanan ka na lang nila. Ano ba ang gusto mo? Sana kaming dalawa ng aking asawa ay magsama hanggang sa pagtanda. Napaka-formal naman ang sinabi mo. Sinong Diyos ang makikinig at magbabasbas sa iyo? Hindi ko kailangan ng basbas nila dahil ito ang pangako ko kay Coco. Pagkatapos, ang asawa ng punong ministro. At ang punong ministro ay masayang nagsama. Dahuang. Dahuang, ang bait mo. Dahuang, halika rito. Ito ang kuwintas na ginawa ko mismo para sa'yo. Paano naman ang sa akin? Mabait din naman ako. Bakit wala akong premyo? Hindi ka naman aso. Anong gagawin mo rito? Nian-an. Halika. Pupunasan ni nanay ang pawis mo. Tara, ililibre kita ng masarap na pagkain. Ha? Dahuang, nasaan ang kuwintas mo? Bakit nasa iyo yan? Madam, ang daya nyo, Anong madaya? Para sa aso yan. kaninang umaga, ang tagal mo siyang hinimas, pinuri mo pa siyang mabait at binigay mo pa ito sa kanya. Pero ako, wala man lang kahit ano. Bakit? Magsiselos ka pa ba pati kay Dahuang? Ikaw, Madam, tingnan mo, suot ko na siya ngayon. Aso na rin ako ngayon, may premyo ba ako?